Inihayag ng Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi lamang ang impeachable officer kundi maging ang proseso ng impeachment ang dapat suriin pagdating sa pagbibigay ng hatol. Yan ang binigyang diin ng mahistrado sa kanyang separate opinion sa kanyang boto na nagpapatibay sa unang deklarasyon na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan na kawalan ng pagbibigay due process at paglabag sa one-year bar rule ang naging dahilan ng pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng Kamara. Ayon kay Lazaro Javier, ang pananagutan ay para sa lahat kaya dapat hindi lamang anyang opisyal na ini-impeach ang sinusuri at hinuhusgahan kundi pati ang institusyong nagsampa ng kaso. Mahalagaan niya ang pagiging patas ng proseso, ang pagiging bukas ng mga pagdinig at ang pagsunod sa konstitusyon. Kapag ang impeachment ay isinagawa ng pabaya, ang pinsala nito ay hindi lang sa opisyal na natanggal kundi pati sa tiwala ng publiko sa lehislatura at konstitusyon. Samantala sa separate concurring opinion naman ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi nitong iniwasan ng Kamara ang one-year bar rule sa impeachment proceeding. Nakalimutan anya ng Kamara ang kahalaga ng panuntunan nang itinuring ang one-year bar rule bilang isang mababaw na utos at ang bagay na yan ay hindi raw pwedeng palampasin ng korte. Paliwanag ng mahistrado, ang one-year bar rule ay nilikha upang mapanatili ang tamang balanse sa pagitan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan at ng maayos sa takbo ng gobyerno. Hirit nito, hindi dapat labis na gamitin ng impeachment at hindi rin ito dapat iwasan ng todo. Kapag sumobra sa alinmang dalawa, kaguluhan daw ang idinudulot niyan. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng House of the Representatives na naglalayong i-reverse ang nauna na nilang desisyon noong July 25, 2025 na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam ni Alvin and Tourism, binigyang diin ni Vice President Sara na ang naging resulta ng kanyang kaso ay bunga ng panalangin at maayos na pagtutulungan ng kanyang legal team na kumwestiyon sa umano'y pag-abuso sa proseso ng impeachment sa House of Representatives. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa Ginoo ra na tanan, saka na po na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ayon kay VP Sara, hindi niya ipinaalam sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya, kabilang na ang pagkakabasura ng motion for reconsideration dahil ayaw na umano niyang pag-usapan pa ang usaping impeachment. Hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Kaugnay naman ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint matapos ang February 6, inihayag ni VP Duterte na matagal nang naghahanda ang kanyang legal team. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado na noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. Aniya, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang legal team at maging bago ang Christmas break noong nakarang taon ay napag-usapan na ang mga posibleng hakbang laban sa impeachment. Hindi lamang ngayong taon, kundi hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sakaling magpatuloy ang pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya.